Welcome back mga kamaster, and for today's video ay sasagutin lang natin yung katanungan ng ating kamaster. So paano daw yung step by step procedure? Kung paano gamitin ang Bremode Keratin Silky Straight na rebonding. Ang ating client for today is makapal ng buhok pero straight. So ang gustong mangyari ni madam dito is lumipis yung bawat hibla ng kanyang buhok. So ang huling pinagawa ni madam sa buhok niya is Brazilian Botox daw na nakaranas daw siya ng sobrang lagkit. So dito ipaparamdam natin sa kanya kung paano gawin yung Brazilian Botox ng tama gamit ang Brazilian Botox ng Keraban. Ang application procedure na ginawa natin dito is half inch away from the scalp hanggang sa dulo ng kanyang buhok. So wala naman tayong dapat ipangamba dito dahil ang buhok ng ating client for today is almost virgin hair. Dahil Brazilian Botox lang naman yung pinagawa niya nung last time, so okay lang kahit medyo bagal-bagalan natin yung pag-a-apply natin dito. Pwede natin ma-categorize ang texture ng buhok ng ating client for today na resistant. So perfect na perfect dito yung Bremode na pang-ribbon na gagamitin natin mga kamaster. Sobrang kintab na ito after. After natin ma-applyan dito mga kamaster ay binabad natin ng mga 3 hours. After 3 hours ay dinouble check natin at nag-strand test tayo dito at nag-pull test tayo. Tignan natin kung elastic na ba o hindi pa yung bawat side at yung likod ng kanyang part ng buhok. After natin ma-confirm na process na yung ribbon natin dito mga kamaster is yan, ibabanlawan na natin siya dito ng tubig lang. After natin mabanlawan ay gumamit ako dito ng hair protector. Makakatulong yan para magkaroon ng additional na dulas at lambot habang pinaplansya natin. So bago tayo magplansya dito mga kamaster ay kailangan muna nating tuyuin ng 100% dry. Pagkatapos natin matuyo mga kamaster, i-proceed na tayo sa pagpaplansya at ang gamit kong plansya dito is yung Max Styler 5517. Ang init na plansya na gamit natin dito is around 410 to 420. Laruin lang natin na kapag nag-freeze yung dulo ay bawasan natin. Yung way ng pagpaplansya natin dito mga kamaster is malumanay lang. Tama-tama lang yung paghagod at wag yung nahahatak yung ulo ng ating customer. Kasi ang mahirap kasi niyan kapag nahahatak yung ulo ng customer natin is maaari silang masaktan o magkaroon sila ng sakit sa kanilang ulo. Based on my 15 years in experience sa pagpaplansya, so hindi naman lahat ng plansya is nangangagat. Depende lang yan sa gumagamit, kaya huwag naman natin masyadong ipitin yung buhok. So saktuhan lang din natin yung pagdiin at paghatak ton sa buhok para hindi rin sila masaktan. Isa pang advice sa pagpaplansya, so iwasan naman natin yung sobrang kapal ng pagse-sectioning. Nipisan lang sana natin hanggat maaari ang pagse-section pag nagpaplansya. After natin dito maplansya mga kamaster is pina-cool down muna natin siya ng mga ilang minuto. Ngayon naman ay maglalagay na tayo ng neutralizer. So mabilisan lang to mga kamaster. Pagkatapos natin dito ma-applyan ng neutralizer is bababad natin siya ng mga 15 to 20 minutes. After natin dito maibabad is pababanlawan lang natin siya. Wala na tayong ihahalong kahit ano bago natin applyan ng Brazilian Botox. So ayan yung Brazilian Botox ng Keraban. Lagyan na natin at ngayon masusubukan na natin. So ang application na ginawa natin dito mga kamaster, nagsisimula akong maglagay dun sa pinakadulo at yung nakikita kong dry part. So bago natin applyan ng Brazilian Botox mga kamaster, siguraduhin lang natin mga 80% natin siyang dinray. At huwag nating kalimutang i-comb through at iwasan nating tumama sa scalp yung gamot. Ibabad naman natin ngayon ng mga 1 hour. After 1 hour is itadry na natin siya na 100% bago natin siya plansyahin. Pwede tayong gumamit ng paddle brush dito. So isa sa mga kagandahan ng Brazilian Botox na to mga kamaster ng Keraban is hindi siya yung masyadong masakit sa mata. So minimal lang yung sakit sa mata niya at hindi siya kagaya ng iba na sobrang mausok. Iwasan lang din natin dito mga kamaster na mapasobra ng lagay ng gamot dahil nagiging malagkit yung effect niya. Kailangan eksaktuhin lang natin na hindi siya magmumukhang malagkit bago natin plansyahin. So ang init ng plansya na gamit natin dito mga kamaster is around 200 degrees Celsius. Pag sa Fahrenheit naman is mga nasa 370. So magkaiba naman to sa ribbon mga kamaster. Mas makapal yung sectioning na ginagawa natin dito kumpara sa ribbon.
So ang kagandahan ng Brazilian Botox na to mga kamaster ay mayroon siyang capability na ma-straight siya ng 80%. So ito na yung pinaka magiging final look ng ating Brazilian Botox. Sana may mga napulot kayong paraan. At huwag naman nating kalimutang i-subscribe ang ating channel, i-like mo na rin at i-share. Maraming salamat sa pag-support sa ating mga social media platform. Hanggang sa muli mga kamaster. Bye-bye!